Magandang araw, Sir De Goma. Ako si Bia Alyssa M. Ampad from BE Ed 1-8B at ito ang aking demo teaching sa GMRC. At ang aking aralin ay patungkol sa sariling paraan ng pag-iimpok. Mga bata, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ilagay muna natin ang presensya ng bawat isa sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat. Sana patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kami gabayan upang lahat naming tungkulin ay aming magampanan. Bigyan mo ng matiwasay na kapaligiran ang bawat isa kung saan man kami naroroon ngayon, upang, O Diyos, maintindihan at maunawaan namin ang aming aralin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Magaling, mabuti. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay umawit. Gusto niyo bang umawit? Mahusay! Sundan niyo lamang ako at sabayan. Naintindihan ba? Simulan na natin ang ating awitin. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit na nagsasabing huwag kang sinungaling. Okay. Nag-enjoy ba kayo sa ating awitin, mga bata? Magaling! Bago kayo umupo ay pulutin niyo ang mga papel na nasa ilalim ng inyong upuan at mesa. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon ay may panibago na naman tayong aralin na tatalakayin. Pero bago tayo magsimula, ay may ipapakita akong larawan sa inyo na may kaugnayan sa ating aralin. Pagmasdan ng mabuti ang nasa larawan, naintindihan ba mga bata? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Yes, Anika? Piggy bank. Mahusay. Yes, Samantha? Kahon. Magaling. Yes, Jenny? Alkansyang kawayan. Very good. Sino sa inyo dito ang mayroong alkansya? Okay, Jane. Maari mo bang ilarawan ang inyong alkansya sa inyong kaklase? Mahusay! Bigyan ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan ay alamin muna natin ang ating mga pamantayan upang matuto. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, iwasan ang makipag-usap sa katabi. Pangatlo, makinig ng mahusay sa guro. Pang-apat, kung may nais sabihin, itaas ang kanang kamay. Naintindihan ba? Handa na ba kayo para ipagpatuloy ang ating talakayan? Magaling! Sa araw na ito, inaasahan na makikilala ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok na makatutulong upang matugunan ang pangangailangan. Narito ang mga salitang makakatulong upang maunawaan natin ang aralin. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Pera, impok, tsaka, ipon. Ngayon ay masaya nating alamin ang mga paraan ng pag-iimpok. Alam ba ninyo ang pag-iimpok ay pag-iipon o pagtatabi ng pera upang magamit sa mga pangangailangan? Yes, Anika? Nag-iimpok ka para may pabili ng school supplies. Mabuti dahil ikaw ay nag-iimpok ng pera upang makabili ng mga gamit mo pang eskwela. Palakpakan ng 10 beses ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabanggit ko kanina na ang nasa larawan na aking pinakita ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Handa na ba kayong lahat malaman at kilalanin ang mga paraan ng pag-iimpok? Bago natin isa-isahin ang mga paraan ng pag-iimpok, ay alamin muna natin ang kahulugan ng pag-iimpok. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-iimpok? Basahin ng sabay-sabay. Mahusay! Ang pag-iimpok,
Ito ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng pera na magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Mahalaga ang pag-iimpok dahil nalilinang dito ang pagiging matyaga. Halimbawa na lang, si Juan. Si Juan ay mayroong barya na nakuha mula sa sukli ng kanyang baon. Sa halip na gastusin agad ito sa mga candy o laruan, nagdesisyon siyang mag-ipon. Tuwing makakakuha siya ng sukli, ilalagay niya ito sa kanyang alkansya. Kaya pagkatapos ng isang buwan, nakita ni Juan na sapat na ang mga barya na kanyang naipon. At dahil sa pag-iimpok, bibili siya ng paborito niyang kwaderno para sa kanyang pag-aaral. Ang ginawa ni Juan ay pagtitipid at pag-iimpok ng barya upang makabili ng mas mahalagang bagay, tulad ng kwaderno na magagamit niya sa pag-aaral. Ang pag-iimpok rin ay nakakatulong sa pagkakaroon ng sapat na pera para sa mga bagay na kailangan. Naintindihan? Maaari niyo ba akong bigyan ng iba pang halimbawa ng pag-iimpok? Yes, Marco. Pag-iimpok upang makabili ng regalo para sa darating na Mother's Day. Very good. Yes, Aliyah. Pag-iimpok upang makabili ng bagong damit sa kaarawan. Mabuti. Lahat kayo ay magaling. Bigyan niyo ang inyong sarili ng ang galing clap. Sundan niyo lamang ako. Naintindihan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing. Okay, bago tayo magpatuloy, may nais ba kayong itanong? Okay, ipatuloy natin ang ating aralin. Ang tamang pag-iipon ng salapi o pera ay isang magandang hakbang upang paghandaan ang kinabukasan. Mahirap kumilos at magdesisyon sa buhay kapag palagi kang kapos at walang sapat na pera. Sa madaling salita, habang tayo ay nabubuhay, mahirap din ang kumita ng pera at umasa sa iba, lalo na ang humingi o mangutang kung kani-kanino. Kaya narito ang mga paraan ng pag-iimpok. Una, paggamit ng alkansya. Basahin ng sabay-sabay. Maaari itong gawa sa iba't ibang materyales tulad ng plastic, kahon, seramika, metal, o kahit na kahoy. Sino dito ang mayroong alkansya sa kanilang bahay? Mabuti. Halimbawa ng alkansya ay yung hugis baboy o yung piggy bank. Sino ang may ganyan? Mabuti. Maaari din kayong gumamit ng recycled bottles upang gawing alkansya o di kaya yung kawayang alkansya na madalas gamitin upang impukan ng pera. Pangalawa, basahin ng sabay-sabay. Pagtatabi ng pera. Halimbawa, si Marco. Ilan ang baon mo, Marco? 20. Si Marco ay binigyan ng 20 bilang baon araw-araw. Sa halip na gastusin lahat ito sa pagkain, itinabi niya o nagtabi siya ng 10 sa kanyang garapon na alkansya. Kaya paglipas ng isang linggo, nakaipon siya ng 50 or 50 pesos na balak niyang gamitin para pambili ng notebook para sa paaralan. Ang pagtabi ng bahagi ng baon ay nagpapakita na si Marco ay marunong maglaan ng pera sa mas mahalagang bagay tulad ng gamit sa paaralan. Natututo siyang maging masinop at responsable sa kanyang pera. Kaya kung may sobra kayong pera galing sa inyong baon, ay impok nyo ito o ilagay sa inyong mga alkansya. Naintindihan mga bata? Good. Pangatlo, basahin ulit ng sabay-sabay. Pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. Noong Kapaskuhan or noong nakaraang Kapaskuhan, sino dito ang nabigyan ng perang pamasko sa kanilang ninong at ninang? O di kaya kay lolo at lola? Inimpok nyo ba ito sa inyong alkansya? Very good. Bigyan ko kayo ng iba pang halimbawa sa pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. Halimbawa na lang, noong kaarawan ni Jane, nakatanggap siya ng 100 bilang regalo mula sa kanyang lolo at lola. Sa halip na bilhin ang gusto niyang candy, itinabi niya ang kanyang naipong pera o itinabi niya ang kanyang pera sa kahon na alkansya. Sabi ni Jane, gagamitin niya ang mga naipon niya para sa susunod na Pasko.
Ang pagtatabi ng perang regalo ay nagpapakita na si Jane ay may disiplina at iniisip ang mas mahabang layunin. Sa ganitong paraan, makakabili siya ng mas mahalaga o mas malaking bagay sa tamang panahon. At panghuli, basahin ng sabay-sabay. Pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap mula sa paligsahan. Halimbawa nito, si Leo ay nanalo sa spelling contest sa kanilang paaralan at nakatanggap ng 50 bilang premyo. Sa halip na gastusin ito kagad, itinabi niya ito sa kanyang alkansya. Sinabi niya na kapag nakaipon siya ng sapat, ay bibili siya ng bagong laruan upang or bilang gantimpala sa kanyang sarili. Ang pagtatabi ng gantimpalang pera ay tumuturo kay Leo na ang perang natanggap mula sa sipag at husay ay dapat pahalagahan. Natutulungan siyang magplano para sa kanyang mga pangarap habang pinapanatili ang kasiyahan ng tagumpay. At ito ang mga paraan ng pag-iimpok. Ano-ano nga ang mga ito? Una, paggamit ng alkansya. Pangalawa, pagtabi ng bahagi ng baong pera. Pangatlo, pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. At panghuli, pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap mula sa paligsahan. Ang bawat paraan ng pag-iimpok ay nagtuturo sa atin ng disiplina, pagtsatsaga, at pagpapahalaga sa pera. Tinutulungan tayo upang maging mahanda para sa hinaharap at unahin ang mas mahalagang bagay sa buhay. May katanungan? Wala. Ngayon, sa mga paraan na aking nabanggit, alin ang nagawa mo na? Yes, Samantha? Paggamit ng alkansya at pagtatabi ng bahagi ng baong pera? Mahusay! Para sa iyo, mahalaga ba ang pag-iimpok? Bakit? Yes, Andrew. Oo, dahil ang pag-iimpok ay paraan upang makasave ng pera at may magamit tayo sa hinaharap. Tama ba? Tama. Sa pag-iimpok o pag-iipon, mahalaga rin ba na maging matyaga? Yes, Anika? Oo. Bakit? Dahil sa pagtsatsaga, natutuhan nating unahin ang kailangan kaysa sa luho o hindi kailangan. Mahusay kayong lahat. At ngayon, may natutunan ba kayo sa ating aralin na ito? Mabuti naman at meron. Kung gayon, ay dito muna magtatapos ang ating talakayan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagtataya. Kunin ang inyong papel at sagutan ang mga ito. Makinig muna dahil babasahin ko ang panuto. Una ng letra ang patlang ayon sa kahulugan na aking sasabihin. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sagutan niyo lamang ito sa loob ng 5 minuto. Handa na ba kayo? Okay. Tapos niyo na bang sagutan ito, mga bata? Mahusay. Ipasa niyo ito sa akin ng hindi nag-iingay. Mahusay dahil tama kayong lahat. Palakpakan ang inyong mga sarili. Talagang meron kayong natututunan ngayong araw na ito. Huwag kalimutan na magtipid at mag-impok sa perang natabi ninyo sa inyong alkansya. Dahil ano nga ulit ang pag-iimpok? Ito ay paraan upang makasave or makapag-ipon upang maging magamit sa hinaharap. At ano-ano ang mga paraan ng pag-iimpok? May 4 na paraan ng pag-iimpok. Una, paggamit ng alkansya. Pangalawa, pagtatabi ng bahagi ng baong pera. Pangatlo, pagtatabi ng mga natanggap na pera o regalong pera. Pang-4, pagtatabi ng pera bilang gantimpala na natanggap mula sa paligsahan. Very good. Kung malinaw sa inyo ang ating aralin, ay ito ang inyong takdang aralin. Kunin ang inyong kwaderno at isulat ito. Makinig muna dahil babasahin ko ang panuto. Isulat sa inyong kwaderno ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot kung mali. Sa pagtatapos ng ating klase, nais ko lamang malaman ulit
kung may natutunan ba kayo sa aralin na itinuro ko ngayon. Mabuti naman, magandang pakinggan na may natutunan kayo sa akin sa araw na ito. Ngayon, bago ako umalis, ay magsitayo muna ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at salamat mga bata!